Hello! Good afternoon mga bossing. Another day. Another Burautan Sessions with Boss Dada TV. Palakpakan! Kamusta naman po ang ating mga buhay-buhay? By the way, highway. Ako po ay nagpapasalamat sa lahat ng mga bagong mga subscribers natin. Rest assured, walang dull moments dito sa ating channel. At maraming salamat din po sa mga nagla-like, nag-share ng ating mga videos at doon po sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dito sa channel, lambing naman. Subscribe na. At maraming salamat din po doon sa mga nagsu-super thanks sa ating channel. Super thanks. Yan po yung merong heart na merong letter S. Oo, yan po yung super thanks. Kung gusto ninyong mag-super thanks, di go. Malugod nating tatanggapin yan. Magandang araw sa lahat ng Banateros worldwide. Ito na naman po si Boss Dada nyo. Tayo na naman po ay mang-uurat, mangbuburat, mangbuburaot sa lahat ng mga kawatan, satanas, demonyo, mga magnanakaw, kawatan, mga sindikato at mga kuratong balileng at mga iyakin sa gobyerno. Lahat ng mga adik na mga government official, para po sa inyong lahat itong content na ito. Mga ayaw magpa-drug test dahil ang drug test daw ay hindi konektado sa public office is a public trust. Papayag ba kayo na ang driver ng ating sasakyan na nakasakay tayong lahat kasama mga apo nyo, anak, lahat ng mga sanggol, papayag ba kayo na lango sa droga o lango sa alak yung nagdadrive ng ating pang-excursion na bus? Siyempre hindi, di ba? O kaya lahat tayo sabay-sabay sumigaw, magpa-drug test na kayo. Lahat ng mga nasa gobyerno, ang kakapal ng mga mukha nyo. Ano ba mga pag-uusapan natin ngayon? Pag-uusapan po natin ang malupit, humahagupit, walang kapanis-panis na statement ni Pangulong Duterte. Kaya po ngayon ang mga mainstream media ay gigil na gigil, wala nang masilip, nakamalian, kaya pati yung pagpapatawan ni PRD ay kanila lang pinatulan. Diyos ko naman, nagpatawa lang yung tao. Nagsabi na nga na joke lang yun. Oo, tapos umiiyak na kayo. Masyado naman kayong mga takot kay Duterte, masyado. Sa totoo lang, hindi naman yan siniseryoso ng karamihan. Kaya lang, wala na kasi silang makitang mali sa mga Duterte. Kasi kapag ang balita nila iba, hindi mga Duterte, walang engagement yung mga balita ng mainstream media. Kaya kapag ang binabalita ng mainstream media ay patungkol sa mga Duterte, kahit mali-mali, kahit palpak, talaga naman, may tinding engagement. Bakit? Ang daming galit na nagko-comment doon sa mga comment sections nila. Takin mo ba naman pick upin ng media yung joke nga eh. Tanginan nyo, kaya nga joke. Hindi totoo yon, nagpapatawa. O so anong mahihita nyo? So lahat na lang ng patawa. Lahat na lang ng gawin ni Duterte inyong sasakyan. O baka naman pati ulam niya ngayong gabi, issue sa inyo yan. Pero ito lang talaga ang isang pruweba. The fact, mga bossing, the fact na pati ba naman ang joke ni Duterte ay big deal sa kanila, ibig sabihin mga bossing, ang mga Duterte, mga trendsetter talaga. Tinan mo, hanggang ngayon, tambaluslos ang tawag kay Martin Romualdez. Hindi naman alam ng mga Tagalog kung anong ibig sabihin ng tambaluslos. Ang nakakaintindi lang naman nun yung mga Bisaya. Pero kita mo pati mga Tagalog ang tawag kay Romualdez, tambaluslos. Bakit? Ganyan ka-influential ang mga Duterte na kahit joke na lang, siniseryoso pa rin ng mga tanga.
Pero dahil mahilig kayo sa siraan, sa social media, sa public, mahilig kayo sa trial by publicity, mahilig kayong sumakay sa mga issues, sumausaw sa mga issues, o tapos ngayon patatahimikin nyo yung mga vloggers, patatahimikin nyo yung mga vloggers na nagre-react lang naman, samantalang kayo, pati ba naman joke, ginagawa nyong katotohanan. O dapat kayo ang mawalan ng mga airtime. Mga kupal kayo. Kaya dahil dyan, simulan na natin mga bossing etong ating video na ipi-play. O kasi ito yung balita ng GMA Kapuso patungkol doon sa mga statement ni Pangulong Duterte. Statement yan. Binatikos ni PRRD ang Marcos admin. Tingnan ninyo iisa-isahin natin kung ano yung mga pambabatikos ni Pangulong Duterte. Pasok PRD. Matapos magpasaring ni Pangulong Marcos sa day 1 ng kampanya, binatikos ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang Administrasyong Marcos tungkol sa droga, bigas at iba pang issue. Saksi, si Marisol Abduraman. Binatikos ni Bongbong yung mga kandidato ni Duterte. Ano ang kanyang batikos? Pinabili ng suka. Ganun O sige, batikusin din kita. Ang lakas ng loob mong magsalita tungkol sa mga kandidato ko. Batikusin din kita. Tanungin kita tungkol sa bigas. Tanungin kita tungkol sa droga. Ngayon, tameme, humingi ng saklolo sa mainstream media. Anak ng tinapay ka, BBM. Oo, Diyos ko po. Mamaya. Diretsuhin muna natin to. Na ang Pilipino napipika na. Either to pay promises. Sa proclamation rally ng PDP laban kagabi, binanata ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang Marcos administration. So kagaya nitong bigas, which is really tumatama yan sa tiyan pati sa puso ng Pilipino, hindi niya nakuha yung pinaka. Either is subsidized or whatever, but it goes on up and nahihirapan po ang Pilipino to cope up. Ipinangako ng kampanya ng 2022. Pinapaliwanag ni PRD being the champion or being a champion of the Filipino. Ayan, pinapaliwanag niya, it's either gutom na yung mga tao, galit na, masyado ng matraffic, masyado ng madami yung gulo, masyado ng chaotic, kaya siguro nagsasalita na rin yung mga taong bayan. Ito. Yun kasi ang hindi naiintindihan nito ni Bongbong. Palibasa ito si Bongbong, ewan ko, putang ina nito. Nakatira yata ito sa kahon na walang bintana Yung kwarto yata nito, sinaran pati bintana kaya hindi niya nakikita yung nasa paligid niya. Ang napinakikinggan lang niya, yung mga sinasabi nung mga nakapalibot sa kanya. Sir, maganda Pilipinas, sir. Mas maunlad na tayo sa Singapore. Sir, tuwan-tuwa yung mga tao sa inyo. Sir, ganito yung post mo sa social media, ang daming likes, ang daming shares. Sir, tuwan-tuwa sa yung mga Pilipino, mahal na mahal ka nila. Galit na galit sila sa mga Duterte. Kaya ngayon, si Mokong, putay na, pag lumalabas ng bahay, yun yung kanyang paniniwala. Pero hindi niya tinitingnan mismo yung Facebook page niya na putya pinupuntirya ng laughing emojis at saka pinupuntirya ng mga negative comment. Yung mismong feed ng PTV. Yung mismong feed ng PTV, mga bossing, ganun din. Pinuputak din ng negative comments at saka ng mga laughing emojis. Tapos sa survey, sasabihin nyo, lamang kayo. Sa survey, sasabihin nyo, mataas kayo. Ang totoong survey nasa social media, basta legit yung mga account. Putya, may nagpadala sa inyong heart.
May nag-click ng heart, pagtingin mo taga Thailand, Vietnamese, 3 kaibigan. Yung iba walang kaibigan. Putang ina, puro troll. Minahal na nga lang kayo sa mga post ninyo, ang nagmahal pa sa inyo, mga troll. Animal na yan. So sila nagbobolahan. Kaya ito naman si Bongbong, dahil sobrang tamad nito, hindi niya na inaaral lang sarili niya. Kasi usually, kapag may narinig ka, you challenge them. Totoo ba sinasabi nitong nagbabalita sa akin? Ikaw mismo yung bababa. Ikaw mismo yung aalam. Ikaw mismo, I need to see it with my 2 eyes. Ganon, di ba? Kailangan makita mo mismo. Dahil bobo, tamad, walang kwentang tao. O kaya, ayan, kung ano yung sabihin sa kanya ng mga nakapaligid sa kanya, puta ina, tuwan-tuwa siya. Kumbaga yung ulo niya parang clay. Oo, minamasahi-masahi lang, hinuhulma-hulma. Nung mga kasamahan niya nakapalibot sa kanya, tuwan-tuwa siya sa sarili niya. Kaya kung makapagsalita, nuknukan ng yabang. Sabi ko nga sa inyo, kung alam nito ni BBM ang totoong estado ng Pilipinas, putang ina, walang mukhang iaharap sa taong bayan yan. Walang mukhang iaharap sa Pilipino yan pag nakita niya na lahat ng tao gigil sa kanya. Na lahat ng taong bumoto sa kanya, halos karamihan bumabaliktad na. Maniwala kayo, baka magpatiwakal yan. Sobrang importante pa naman sa pamilya na yan ng image nila. Oo, sobrang importante ng image para sa kanila pag nalaman niya yung totoong minumura siya ng taong bayan. Yung totoo na hirap na ang mga Pilipino, yung totoo na ang mga tao gigil na sa kanya. Sigurado ako, hindi na yan makakapagyabang ng ganyan. Kaya nga nakakapagyabang yan, akala niya okay ang lahat. Akala niya binabatikos siya ng mga Duterte dahil lang sa gusto ng Duterte ng kapangyarihan. Pero hindi niya alam, boses ng taong bayan na nagsasabi. O hindi niya talaga alam yung totoong nangyayari sa bansang Pilipinas kasi nga mahina ang kokote. So naglagay siya ng mga tao sa paligid niya na mga magagaling magbalita ng mali. Magagaling fake news. O tapos yun ang binabalita sa kanya, ganda ng Pilipinas, maunlad ang Pilipinas, mas mayaman na tayo, maganda ang ekonomiya. Kita mo si Pacquiao, parang tanga. O ano sabi ni Pacquiao? Number 1 ang Pilipinas sa ekonomiya. Putang ina niyan. Paano tayo naging number 1 sa ekonomiya? Ang hirap-hirap ng Pilipinas. Pacquiao, bobo ka ba? Hinayupak ka? Oo, walang hiya ka. Hayop na yan. Kaya nga yun ang masasabi natin dito sa mga nangyayaring itong mga kabulastugan na ito O sige, diretso natin. Elections na mapapababa ni Pangulong Marcos ang presyo ng bigas sa 20 pesos kada kilo. Pero kalaunan, nilinaw ng Pangulo na aspiration o target lang ito. Hindi natapos dito ang pambabatikos ng dating Pangulo. Meron isang presidente na talagang bangag. O ayun. Merong isang presidente na talagang bangag. Sinabi ni PRRD yun Bakit ang pinipick up mo lang, Bongbong? Tingnan mo, ang nire-reactionan ni Bongbong, ano? Ang nire-reactionan ni Bongbong, meron dyan, nagsasabi na sobrang lakas ng mga senador ko. Patayin na yung mga senador. Ganon ang gusto nilang mangyari. Bakit yun pinick up mo? Bakit nung sinabi niya na bangag ka, hindi mo pinick up? Bakit hindi mo sinabi sa meeting di abansi mo na peke, na hindi totoo na bangag ka? Bakit yung sinabi ni Duterte, same na ano yan same na speech yan. Sinabi ni Duterte dyan na nagbiro na ano kaya? Anong gagawin natin kaya? Pasabugin na natin yan. Anong gagawin natin kaya? Patayin na natin yung mga senador na yan para sure win na tayo. Hindi ba? Bakit yun pinick up mo? Bakit yung akusasyon na sabog ka, bangag ka, adik ka, bakit yun hindi mo dinidiscuss? Anong tawag doon? Namimili ka lang? Lahat sagutin mo. Yung pagmamahal ng bigas, yan. Lahat sagutin mo. Hindi yung highlight mo lang. Kung ano pa yung joke, kung ano pa yung hindi dapat i-pick up dun sa speech ni Duterte, yun pa, pinick up mo. Samantalang yung mga totoong issues ng bayan natin, yung issue na di umano sabog ka, issue ng bigas, issue ng pagmamahal ng bilihin, issue ng peace and order,
Hindi yun ang pinikap mo at diniscuss mo dyan sa meeting di abansin nyo sa Davao del Norte. Walang iya ka, pati yung mga pulis sa Davao del Norte, pati yung mga pulis sa Davao City, pinagdamit nyo ng pula para lang magmukha kayong marami dyan sa Davao del Norte. Puro scam, puros kayo pandudugas, puros kayo pandaraya, puros kayo mind conditioning, utang ina nyo, puro kayo pangako. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, pag nanalo ang mga to, walang gagawin to sa bayang Pilipinas. Kasi puros face value eh. Yung importante sa kanila, puros yung mga image. Kailangan maraming umattend, pati pulis pagdamitin ng pula para magmukha na rin silang mga participants doon sa... Pero tingnan nyo, napakagaling nung vlog ni Pambansan Loyal. Ang tapang ni Pambansan Loyal, pumunta siya doon sa Davao del Norte. Davao del Sur yan ha. Ang layo, dinrive ni ano yan. Sumakay ng bus si Pambansan Loyal, pumunta ron. At nagtanong doon sa mga tao na umaten sa kanyang rally sa Davao del Norte. Anong sabi ng mga tao? Duterte pa din kami, tinanggap lang namin yung pera. Tangina nyo, niloloko ninyo yung mga sarili ninyo. Ano pa? Wala siyang binanggit na particular na patunay. Hindi naman buang. Pero yung bisyo ng droga, long term yan. Maging ulol si Marcos, ganito na lang. Marami tayong problema. I think the Marcos government has fallen short. May sinabi naman ang dating Pangulo kaugnay sa mga senador. Ngayon, marami kasi sila, ano dapat ang gawin natin? Hindi, patayin natin. Makapatay tayo ng... It was just a joke. All of us were there. Lahat kami tumatawa. Mantakin mo, ito pang joke, Bongbong Marcos ang pinick up mo. Yung issue ng bangag ka, yung issue ng bigas, yung issue ng peace and order, hindi mo pinick up. Ito lang ang pinick up mo. So talagang ano lang talaga, puros politiko ka lang. Puros ka lang salita, puros ka lang kabulastugan. Wala ka talagang issues ng bayan natin na gustong aksyonan. Sana wala ka ng pinick up at all. Sana ganito na lang ang gawin mo. Pag pinapakilala mo yung mga kandidato mo, hindi lang dahil matitingkad yung kanilang mga pangalan, dahil sikat talaga yan sila. Sana ikaw mismo sa sarili mo, alam mo kung ano yung mga na-accomplish na nila. Sana alam mo kung ano yung mga na-accomplish nila or kung ano man yung mga plataforma nila. Yun sana ang pinagmamalaki mo, Bongbong, sa mga meeting di abansin nyo. Hindi sana puro pangalan lang. Ayan, matitingkad ang kanilang mga pangalan. Wala kaming pakialam sa tingkad. Na pag naupo ang mga yan, mamahalin kayo, wala kaming pake sa pagmamahal nila. Ang importante, ano ang magagawa nila sa bayan. Sabihin mo ano plataforma nyo, anong mga plano nyo sa Pilipinas, paano nyo gagawin. Kasi kaya nating ipangako ang buwan at araw sa isa't isa. Pero ang tanong, papaano gagawin? Yun sana ang focus mo. Nakafocus ka, BBM, sa mga joke ni Duterte. Pabagsak na Pilipinas. Yun ang ayusin mo. Doon ka mag-focus. Doon ka mag-focus sa mga issues ng bayan natin because the problem is not the Duterte. Ang mga Dutertes, hindi sila ang problema ng bayang Pilipinas. Ang problema ng bayang Pilipinas, tanga. Yung namumuno sa atin, ba't mo sabing tanga, Boss Dada? Walang ginagawa para sa problema ng bayang Pilipinas eh. Subukan mong magtrabaho. Subukan mong i-address lahat ng problema ng bayan. Subukan mong iangat ang buhay ng mga Pilipino. Sabi ko sa iyo, kami pa mismo magtatanggol sa iyo. Hindi naman kami binabayaran ng mga Duterte. Hindi naman kami ang Duterte appreciative lang, nagpapasalamat lang sila sa aming personal eh. Wala naman kami nahihita sa mga yan, wala kaming sweldo na tatanggap sa mga yan. Kahit nung sila ay nasa kapangyarihan, wala naman kami natanggap kahit isang kusing sa mga yan. Pero Bongbong Marcos, kita mo, pinagtatanggol namin. Bakit? Kasi nga, alam namin may pagmamahal sa bayan. Ikaw, kaya ang hirap mong mahalin, putang ina, sobrang yabang nyo na, sobrang yaman nyo na, mangkakamkam pa kayo, puros kabulastugan pa nangyayari sa bayang Pilipinas. Ine-expect mo, walang magsasalita. Ine-expect mo sa hirap ng buhay ngayon, walang magre-reklamo. Tapos ngayon, yung mga vlogger, ipapatawag nyo sa Kongreso para patahimikin.
Maniwala kayo. Wala kaming kilalang mga congressman. Pero pag nalaman namin na maganda ginagawa ng congressman na to, kabati namin yun. Sisitahin namin lahat ng mga brutal sa Pilipinas. Sa lahat ng mga kawatan, lahat ng magnanakaw, lahat ng mga hindi nagtatrabaho sa Pilipinas, sisitahin namin yan. Ba't namin sisitahin? Palpak nga eh. Alam nga naman tama na, sisitahin mo pa. Magbigay kayo. Maglagay kayo dyan sa comment section ng magagandang bagay na nagawa na ng mga hinayupak na yan. Para ilabas natin dito. Tulungan nyo kami maghanap ng magandang bagay na ginawa ng administrasyon na to para naman may maibalita tayong maganda sa administrasyon. Bilisan ninyo, ilagay nyo dyan sa comment section ha. Dahil dito sa channel natin, pag tama palakpakan, pag mali banatan. Pag may nakita tayong tama, go go go. Para kung wala talaga. O puros reklamo na lang talaga tayo kasi wala tayong nakikitang tama. Ngayon maglagay kayo dyan o hinahamon ko lahat ng loyalistang mga tanga, mga bulag sa katotohanan. O sige, kung ano mga nagawa ni Bongbong ngayong administrasyon sa loob ng 3 taon, ilagay nyo dyan para basahin natin, i-research natin, pag maganda, ibalita natin. Mga 15 na senador, pasok na tayo lahat. The only way to do it is to pasabugin na lang natin yung No comment ang sagot dyan ng Presidential Communications Office. Gayun din sa mga sinabi ng dating Pangulo tungkol sa presyo ng bigas at paggamit umano ng No comment ha. Ang Presidential Communications Office ay no comment. Kaugnay sa paggamit ng drugs, kaugnay sa presyo ng bigas, no comment. Pero saan may comment si Bongbong? Pangulo ng droga. Ang mga batikos ni Duterte, ginamit niyang argumento o kung paano pumili ng kandidatong iboboto. kung mas Ito ang ganda ng sinabi ni PRD dito ha. mababa ang presyo ngayon ng pagkain, iboto natin yung mga kandidato niya. O di ba, Bongbong, hindi ka nahihiya? Pati si PRRD kinakandidato yung mga kandidato mo. Pero in the guise of what? Kung maganda ang presyo ng bilihin ngayon, iboto na natin sila. Kung mamura ang gasolina, iboto na natin sila. Kung nakakapaglakad ba yung mga anak nyo ng safe kahit gabi sa lansangan, iboto natin sila. Kung wala ng krimen at wala ng droga, nagsilayasan na yung mga drug addict dahil sa kanila, iboto natin sila. Kita mo ang ganda-ganda pa ng sinasabi ni Pangulong Duterte dito. Pero ano? Ang tanong niya yun sa taong bayan. Kinandidato ba niya yung mga kandidato niya ngayon? Hindi. Ang bagkos, kinandidato niya yung kandidato mo pa. Iboto natin sila kung maganda presyo ng bilihin, kung maayos ang bayan, iboto na natin sila. Wag niyo na iboto tong mga to. Pero ang sasagot kasi niyan, yung taong bayan, maganda pa ba ang bilihin? Maganda pa ba presyo? Safe pa ba? Wala na bang drugs? Ganito, ganyan? Hindi na ba matraffic? Kasi kung putang ina niyan, lahat ng mga sinabi na yan ni Duterte, rampant pa din ngayong panahon na ito. Huwag na nating iboto yung mga kandidato ni Bongbong Marcos dahil kung si Bongbong walang nagawa sa loob ng 3 taon, mas lalo yung mga yan. Paano naging bagong alyansa yung mga lumang kandidato na wala naman nagawa sa Pilipinas? Is it easier for you to find employment or jobs now than before? Did Bongbong Marcos? Halos pareho sa pangungumbinsi ng Pangulo sa mga botante sa proclamation rally ng administration senatorial slate nitong Martes. Wala sa kanila ang may bahid ng dugo dahil sa tukhang. Wala sa kanilang kasabwat sa pagbulsa ng sako-sakong pera pinagsamantalaan ang krisis ng pandemya. Wala sa kanila ang mga pumapalakpak sa China at natutuwa pa kapag tayo ay binobomba ng tubig. Walang Yung tinan mo, wala dun eh. Hindi yun ang ini-issue sa'yo ni Pangulong Duterte. And besides Bongbong Marcos, yung stand mo sa China, hindi yan ang stand mo noong 2022 eh. Hindi ba? Friends to all enemies tunan ka noon. Bakit ngayon galit na galit ka sa China? Tarantado ka ba? Galit na galit ka sa China. Putang ina, puros nandirito. Puros EDCA sites nandito. Hindi nga tayo nasakop ng China. Nasakop naman tayo ng Amerika. Gunggong ka. Sagutin mo, nasa na yung mga Afghan refugees?
Di ba sinasabi mo nun ayaw mo dun sa Afghan refugees? Ba't nakapasok sila sa Pilipinas? Punyeta ka. Nasaan na sila ngayon? Naipadala na ba sila sa Amerika? Yun yung mga sagutin mo, Bongbong Marcos. Ang dami-dami mong hanas sa China eh. Ang dami-dami mong hanas sa China. Kahapon, nagpupunta ako dyan sa Chinatown. Dumaan ako dyan sa Chinatown kahapon dahil inimbita ang PDP laban ng 180 na barangay captain sa buong Maynila. From District 1 to District 6. At sinusuportahan nila ang PDP laban. Palakpakan natin ang lahat ng distrito ng Maynila. Suportado ng 180 barangay chairman ang PDP laban. So dumaan ako dyan sa Binondo, ang traffic. Utay na, daming mga kabataan nagfo-food crawl. Daming mga kabataan bumibili ng hopya, siomay. Daming kabataan nagpipicture sa Chinatown. Gandang-ganda sila, putang ina. Pero galit ka sa China, Bongbong Marcos. Meron na tayong 500, 600 plus years old na Chinatown sa Pilipinas. Tarantado. Ang laki na naitulong ng China sa bayan natin Pilipinas, pati ng mga Filipino-Chinese at Chinese-Filipino. Tarantado. Pinagsasasabi mo. Galit na galit ka sa China eh. Kapitbahay natin yan. Gunggong ka. Palibasa ikaw, nakubra mo na. Nakubra mo na yung sayo sa Amerika. E paano naman kami? Hindi mo naman kami naambunan. Hindi mo na nga kami inambunan. Kinakamkam nyo pa yung mga kayamanan ng Pilipinas. O hindi ba? Tas galit na galit ka sa China. Hindi issue China dito. Ang issue dito, magnanakaw yung mga nasa gobyerno. Issue China. Sabihin nyo na pro-China, pro-China. Pro-ano kami, pro-Pilipino kami. Ang isang bansa na nakakatulong sa bansang Pilipinas ay kaibigan ng Pilipinas, plain and simple. May pasaring ka sa drug war. Ikaw nga, drug addict ka, sabi nila eh. Tapos, pasasaring ka. Kaya ka galit sa drug war. Kasi naubos yung mga addict na mga kaibigan mo siguro. Sabi nila, hindi ko sinasabi addict ka. Tsaka, di mo pa naman napapatunayan na hindi ka addict. Ayaw mo naman magpa-drug test. O, so, ibig sabihin nun, pag ayaw mo pag-drug test, addict ka, ganun. Ano pa? Pogo. Pogo, di ba tinanggal niya yung Pogo na yan? Oh, ano yung balita na si Lito Lapid kasama pa dyan sa slate mo? Yung anak daw niya nagpupuslit ng mga Pogo worker dito sa Pilipinas. West Philippine Sea. Ang yabang-yabang mo. Babanggitin mo yung West Philippine Sea, binawasan nyo naman ng 15 billion yung budget ng Armed Forces of the Philippines. Nasa gera tayo sa West Philippine Sea, babawasan mo yung Armed Forces ng budget. Bobo ka eh. Direktang pinangalanan, pero pamilyar ang mga isyong binanggit, partikular ang tungkol sa West Philippine Sea, Pogo at war on drugs. Wala sa kanila ang tagataguyod ng pugad ng krimen, ng sentro ng paglalapastangan ng mga kababaihan na mga pogo. Patuloy nating hinihinga ng pahayag ang kampo ni Duterte sa mga pahaging. Pero ilan sa mga yan ang dati nang sinabi ng Pangulo na kailangan gawing tulad ng drug war. Para sa GMA Integrated News, ako si hindi ba palakpakan? Ano ba yung kinakagalit nila? Ano ba yung kinakagalit nila kay Duterte? Ang kinakagalit nila kay Duterte yung kanyang joke na patayin yung mga senador. Meron pa sila isa yung articles of impeachment ni VP Sara. Anong nakalagay doon sa articles of impeachment ni VP Sara? Siya daw ay nag-grave threat. Nag-grave threat daw siya sa mga kay Tambaluslo, sa mag-asawang Marcos. Ano ang masasabi ng kanilang legal advisor ni Enrile na mas matanda pa sa old? Mas matanda pa sa punong balete nyo. Ano masasabi ni Juan Ponce Enrile tungkol diyan sa issue ng grave threats di umano or assassination attempt ni BP Sara sa mga nasa kay Tambaluslos at sa mag-asawa. Na isinama pa nila sa articles of impeachment. Ito galing na sa kampo nyo to. Pakinggan nyo. Hindi maaring sampahan ng kasong kriminal si Vice President Sara Duterte
Ito ang pahayag ni Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile. Oh. Paano na yan? No criminal charge. Kung hindi nga ma-charge ng criminal si Inday Sara dahil doon sa kanyang mga sinabi, paano pa siya may impeach dahil dyan? Kaya nga hinamon ni Sal Panelo si Judge Santiago na bumalik sa pag-aaral dahil walang criminal charge. Wala pong kriminal na pwedeng isampa kay VP Sara Duterte. Hindi po yan na magfa-fly. Wala pong probable cause. Sa krimen na inciting to sedition ba yan? Tsaka yung kung ano-ano pang mga i-file ninyo against VP Sara Duterte, negative po yan. According na mismo sa pinakamatandang abogadong nabubuhay sa bansang Pilipinas. Ano nyo ngayon i-debunk ito? O bakit? So kung walang criminal charges na pwedeng i-file kay VP Sara, hindi pa nagjo-joke si VP Sara. Sabi niya nun, no joke. Di ba sabi ni VP Sara nun, no joke? Ano pa kaya itong joke ni Duterte na joke lang? So kung yung no joke ni VP Sara, hindi natin pwedeng sampahan ng kriminal na kaso, di mas lalo si Duterte, bakit ang iingay nyo? Kasi nga, trial by publicity. Dahil alam nyo na hindi... Kasi kung talagang sa tingin ninyo may sinabi si PRRD na can implicate him, di sana nagsampa na kayo agad-agad ng kaso. Sa gigil nyo ba naman sa mga yan? Mantakin mo, makikipaggera kayo sa social media, arena ng mga Duterte ang social media. Ang daming dumidepensa sa mga Duterte kahit ayaw naman nila. Saan ka makakita ng ganyan? Kaya malabo. Puros kayo yak-yak. Wala namang mga kwenta yung mga pinagsasabi nyo. That's according to Juan Ponce Enrile, ang pinakamatandang puno na hanggang ngayon na hindi pa natatagpas sa bansang Pilipinas. Tungkol sa umano'y bantang pagpapapatay ni VP Duterte laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at House Speaker Martin Romualdez kung sakaling siya ay maipapatay. Ipinaliwanag ni Enrile na isang conditional ang pahayag ng Vice Presidente. Gayunpaman, ito ay may seryosong implikasyon na sinasabing bawat krimen ay may guilty mind at guilty act. Dagdag pa ng dating Walang kasong kriminal na maaaring isampa laban kay VP Duterte because it is conditional. Conditional po yan, sabi ni Juan Ponce. Alam nga naman, hindi naman ako nagsabi niyan. Wala man ako alam dyan. Pinapakita ko lang sa inyo kung ano yung sinasabi ng mga magagaling ng mga abogado. Sinabi din ni ni Sal Panelo. Hindi ko nga alam Alam ko naman na ito si Santiago napilitan na lang kasi alam din naman ni Santiago na hindi magfa-fly yan Kaya lang bopols tong mga nagsampa ng impeachment, isinama yan Tapos na-impeach pa sa Congress. Walang magagawa ang NBI but to file cases. Pero ang tanong, yung DOJ ba sasakyan ito? Yun ang malaking question mark. Walang ginawang mali si NBI Director. Kasi yun ang tawag ng kanyang mga amo. Yun ang sabi ng kanyang mga amo, isampa mo na yung kaso. Sinampa niya na yung kaso. Ngayon, kung mahina yung ebidensya dun sa kaso na yun, di mabubura lang yun. Kasalanan ba yun ni NBI Director? Hindi. Kasalanan niya nung Congress. Minadali nila yung kanila Kasi dapat nauna muna ang NBI na nakahanap ng probable cause ng mga ebidensya bago niya may file yung kaso. Yung problema, nauna na yung Congress, kasama pa sa articles of impeachment, you leave NBI no choice but to file it. Pero kagustuhan ba yun ni NBI Director? Wala lang talaga siyang magagawa. It's his job. It's his job to file the case para sa akin. So, I don't see anything bad na ginawa doon ni NBI Director. Kaya nga sabi ni VP Sara alam niya na yun. So hindi na siya masusurprise. Kung may tangkang pagpatay kay Duterte, ngunit hindi ito magtagumpay, maaring mapagbintangan ang unang mag-asawa at si Romualdez na maaring magpalala sa hidwaan sa politika at gamitin ng iba para... Ulitin natin ang sinabi, pwede daw mapagbintangan ang mag-asawa. Magtagumpay, maaring mapagbintangan ang unang mag-asawa at si Romualdez na maaring
magpalala sa hidwaan sa politika at It's a declaration. Yung sinabi ni BP Sara is a declaration that if something happens to me, sila lang ang magpapapatay sa akin. O kaya kapag ka namatay ako, patayin mo rin sila. O ganun yun. It's conditional. Ano bang hindi maintindihan? Ina ng mga kukote ng mga loyalista nga kasi. O yan, o, hindi ba? Malinaw pa yan sa clear. Malinaw pa yan sa sikat ng araw. Yaang balitang yan. O kaya mga bossing, maraming salamat sa inyong pagpatnubay at hanggang sa muli po, hanggang sa ating susunod na Burautan session. Sigurado ko gigil na naman sila dito. Hanggang sa muli, hanggang sa ating Burautan sessions mga bossing. Panatilihin pong kayo ay nakasubscribe, nakashare, nakalike, naka-notification bell. At panatilihin pong kangkilikin ang lahat ng mga content ng Banateros Brothers. Samantalahin natin habang tayo ay malaya pa, habang tayo ay hindi pa talagang tuluyang pinatatahimik ng kamera, samantalahin natin ang mga pagkakataon. Kaya tayo mag-like and mag-share at wag nating tantanan ang lahat ng mga kawatan sa Pilipinas. Magbago na kayo para naman hindi na kami napapagod magreklamo ng magreklamo. Sige na, mabuhay kayong lahat. At katulad ng dati, iiwanan ko ang vlog na ito sa napakagandang awitin ng Banateros. Pagtama palakpakan, pagmalibanatan. Mabuhay kayong lahat. Maraming salamat sa pagtangkilik. Hanggang sa muli. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at